Nakita ko. Nakita ko yung presentation. Yes, yung PowerPoint. Yes po. Yan na. Tapos ngayon, pero no, may sasabihin tayo. Ganda. Zero 17380. No other bite. First, Answer, proteksyon laban sa virus, bakterya, fungi at insekto. Answer, proteksyon laban sa virus, bakterya, fungi at insekto. huwag mo gulo. Baba ka muna, baba. Baba mo na. Alam mo, nakikita ka sa, sa TV. Hindi, tago ka muna. Tago muna. Tago ka muna. Tina. Tina. Tago mo muna to, Tina. Tago mo muna to at magsisimula na kami. Kunin mo na siya. Mo. Hindi niya. Sleep na, sleep. Hello po. Start na po tayo. Pwede tayo start, ha? Okay, standby po.
Sagip Buhay. Sagip Buhay. Maghahatid sa inyo ng mga kaalaman upang sumagip ng buhay ng ating mga kababayan gamit ang mga halamang gamot sa ating kapaligiran. Sagip Buhay. Sagip Buhay. Magsusulong ng patuloy na pagtuklas ng lunas ng mga sakit na nagpapahirap sa mamamayan. Sagip Buhay. Sagip Buhay. Magtuturo at magbibigay gabay sa kalusugan at kabuhayan upang umunlad ang sambayanan. Sagip Buhay. Sagip Buhay. Ang sasagip sa mga nawawala ng pag-asa dahil sa kanilang karamdaman at kahirapang nararanasan. Sagip Buhay. Sagip Buhay. Makakasama ninyo ang may likha ng mga produktong pinag-aralan, may bisa at subok na. Sagip Buhay. Narito si Patrick Roquel. Alam nyo ba, ang chlorophyll ay nagbibigay ng lunti o green sa mga dahon na kinakain natin? Kaya dulot nito ay kalusugan sa ating lahat. Sa tamang proseso, gamit ang tamang temperatura sa pagtutuyo ng mga dahon ay makukuha ang chlorophyll. Kaya narito na ang Immune Advance. Immune Advance. May sangkap na lagundi, Vitex Negundo, malunggay, vitamin C at zinc. Immune Advance. The Power Immunity Vitamin. Ang Immune Advance ay may quad power. May 4 times more immunity. Kaya advance ang kalusugan sa green. Immune Advance is a support for a healthy immune system. Another quality product of Rich Corp. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa 0919-000-1738 at 0922-893-8883. Sundan sa FB page, Puno Sagip Buhay. At mag-subscribe sa YouTube, Puno Sagip Buhay. Citronella magtanim, maghanda ka. Huwag maawa sa lamok, patay na! Nang andas Citronella, Andas take it away. andas Citronella. Natural take it away. Siyempre belan gamitin, lamok ay patayin. Tara mag-andas Citronella. Mosquito, I'll kill you with andas Citronella spray. Mag-andas Citronella. Mosquito, I'll kill you. Mag-andas Citronella. Lagot ka, ika'y papatuyin. Citronella. Mosquito, I'll kill you. Mag-andas Citronella. Mosquito, I'll kill you. Andas Citronella. Mosquito, I'll kill you. May ubo, may plema, hirap sa paghinga, makating lalamunan, matamlay, at may nararamdamang sakit sa katawan. Happy Cha Lagundi Tea. Happy Cha Lagundi Tea. Ang cha ang magbibigay ginhawa. Kaya buhay mo ay happy kasi healthy ka na. Happy Cha Lagundi Tea. 100% dried lagundi leaves. All natural and organic. Sigurado ang kalidad, puro at subok na. Rich Corp is the supplier of quality Vitex Negundo in the market. Happy Cha Lagundi Tea. FDA approved as bronchodilator, reduces asthma and cough at tuklasin ang marami pang health benefits ng Lagundi Vitex Negundo. Maging healthy, maging happy, mag-Happy Cha. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa 0919-000-1738 at 0922-893-8883. Sundan sa FB page, Puno Sagip Buhay at mag-subscribe sa YouTube, Puno Sagip Buhay. Gandang buhay mga kaibigan! Muli po tayo sa ating programang Sagip Buhay, dala ay kalusugan at kabuhayan. Sa sandaling ating talakayan, maghahatid kami ng mahalagang impormasyon upang makatulong at sa pagpapagaan at pagsagip ng buhay sa bawat isa. Kaya inaimbitahan po namin kayo na makinig at manood ng ating programang Sagip Buhay. I-like niyo rin po yung ating at mag-share at inyo pong mag-subscribe sa ating FB page at YouTube channel Puno Sagip Buhay. Kaya tara, sabayan niyo po kami sa ating programa. So Ma'am Cathy, good morning. Kamusta ka dyan? So welcome po sa inyo lahat sa ating programang
Sagip Buhay. Nawala ang sound mo, ma'am. Wala kang sound, wala kang audio. Wala kang audio, ma. Yan. Ayun. Yan. Okay. Sorry, technical So, problem. Yes. Isa hindi Nagkaroon ng maiwasan problema. yung technical, Anyway, diba? magandang araw sa'yo, Sir Patrick, at syempre sa lahat Good ng mga morning. masugid na taga-subaybay ng ating Sagip Buhay. At syempre, kayo po ay nanonood dito pa rin sa ating Himpilan Katipunan Channel. At lagi po kayong manood every Wednesday at 11 o'clock a.m. hanggang alas 12 po ng tanghali. Bago po kayo mananghalian, antabayanan nyo po muna yung mga laging paalala namin sa inyo para nang sa ganon ay manatili po kayong malusog. Diba, Sir Patrick? Yes, oo. Tsaka, yun ang kailangan nating gawin. Maging malusog tayo every day. Lalo na ngayon sa panahon ng infection ng COVID nito, no? May Delta variant ka naman, pumasok pa itong mga Lambda variant na talagang very scary sa tao. At napansin naman natin sa mga balita, no? Hindi lang adults ang apektado, even mga bata, mga kids, no? At marami na rin namatay, no? Even sa abroad. Kaya extra ingat po tayong lahat, no? Ang importante sa atin is really yung mga protocols natin sa health, palusugin yung katawan nyo dahil importante na malakas ang inyong resistensya para labanan itong virus nito. Kasi nakita naman natin, di ba, sa report, even yung nagpa-vaccine, yung mga nahahawa pa rin, no? At saka yung mga hindi na baksinan, sila yung mga mas marami ang mortality. Kaya talagang extra ingat tayo as much as possible. Less contact with the people, and then sa crowd, no, iwasan natin. Hanggang sa totally nakita natin na bumababa na yung ating cases. At importante, Ma'am Cathy, naglalagay tayo ng gumagawa tayo ng mga products na talagang makakatulong sa kanila, maaasahan, no? Dahil sa panahon ng pandemya, sa panahon ng pagkakasakit, para lumakas ang ating katawan, kailangan kumpleto yung ating produkto na andyan na yung nagpapagaling, andyan yung nagpapaginhawa, at nagbibigay ng nutrisyon. Okay? Kaya yung mga nakita nilang ad commercial natin kanina, even yung 1 Immune Advance, na sinamahan natin ng yung Langundi na very good for respiratory at saka yung malunggay na nagbibigay ng nutrisyon with vitamin C na non-acidic at saka zinc, panlaban na yan eh. Right? Panlaban na yan. Ako nga ma'am, totoo lang, di ba nagka-COVID survivor ako. Okay? Oh. So tapos vaccinated na rin kami. After 2 months nung itong July, nagkaroon na naman ako ng sobrang sakit sa lalamunan ko, no? So talagang medyo sabi ko, ano ba to? And then, andyan na yung plema, andyan na yung ubo. Alam mo, ang talagang tinik ko lang, hindi naman ako yung first COVID case namin, talagang takbo ko sa ospital kasi mahirap akong mahawa dahil immune compromised ako. Mahirap akong lumala kasi immune compromised ang condition ko. Dahil post-kidney transplant ako. So, maraming intervention ang ginawa sa hospital, but basically, talagang pabababain lang nila yung viral load mo, no? So that yung multiplication hindi mapabagal hanggang sa totally mawala yung virus sa katawan mo. Okay? So yun ang ginagawa sa hospital. But of course, sabi nga natin, punong-puno na tong hospital, di ba? Talagang umaapaw na at mahirap na sa ibang mga kababayan natin na doon magpasuri, no? At ang kailangan gawin talaga is really ako, ang ginawa ko nga sa talagang naramdaman ko yung sobrang sakit ng lalamunan ko at saka yung umuubo na kami. Clemex Lagundi plus yung Immune Advance and then sinamahan ko na ng Happy Chat. O after ngayon, walang trace of anything. No? Just to make sure lang. That's my personal healthcare. No? At ganun din kay Dr. Eli sa bahay namin. So nakatulong siya at ganoon din sa mga pinagbibigyan natin ng mga Lagundi na yan. So far, guminhawa sila. Diba, yung isang napagbigyan natin 2 weeks ago, last week, from quarantine facility, nakalabas na siya sa bahay. So ibig sabihin, nagpapasalamat siya at talagang guminhawa siya. No?
at nakaligtas na siya dito sa pagpaparami ng mga virus sa ating katawan. So yun lang po. Kaya maraming ways, no, para maging healthy tayo. Kaya ang topic natin palagi, ako nga sabi ko, pinangangalagahan ko yung kidney ko kasi isa na lang ito, di ba? Pag nasira pa to because of this virus, babay na. So but of course, sabi nga natin, kung lagi tayo naka-stay tuned sa mga healthy tips, no, para lumakas ang ating guminhawa yung ating pakiramdam, lalo na ang ating kidney kasi makakatulong ang ating kidney, no, para ibalik yung magandang resistensya. Okay? So yan yung mga topics natin ngayon, right? So last time, di ba Ma'am Cathy, pinesent natin yung mga how to bring back yung physical physiology ng kidney, di ba? So yung renal function. So sabi nga natin, meron tayong awet bed. Sana natatandaan nila. So hindi ko na isa-isahin yung awet bed na yan. So ang kailangan lang nila is tutukan at hanapin sa ating YouTube channel, no? Yung usapang kidney about normal functioning of our kidney, yung awet bed. So that magkaroon sila ng review, no, ng episode natin. Tapos nung last week, ang ating pinag-usapan is yung mga warning signs, no, of kidney problem. Kasi hindi natin nakikita, tuloy-tuloy yung paggawa natin, tuloy-tuloy yung ating lifestyle, pero apektado na pala yung ating kidney. At maraming mga diniscuss tayo mga warning signs na yan, no, na kaya kailangan nilang alamin, no. Kaya kung sakali na hindi nyo pakinggan yon, subscribe lang po kayo sa YouTube at hanapin po natin yung usapang kidney regarding sa warning signs of kidney problem. Now, today, ang inihanda natin, we are still in the kidney to, kaya nakared ako Ma'am Cathy ngayon kasi kailangan buhay na buhay ang ating kidney, di ba? At itong ating ibabahagi ngayon is yung mga ways or tips natin to keep your kidneys healthy, right? So sabi ko nga, healthy yung kidney ko dahil every time na nagpapa-check up ako, so far, maganda yung aking result ng urinalysis ko, maganda yung aking blood component, I have much of RBC para magdala ng oxygen sa aking buong katawan, no? So meaning to say, nakakatulong yung aking kidney na ngayon because nagpo-produce siya ng mga hormones na pinag-usapan natin before, no? Yung mga erythropoietin, yung renin, angiotensin na kailangan for electrolyte balance, no? At saka yung hormones for calcitriol for the vitamin D3 na kailangan natin, no? Kung sakaling hindi tayo nakakasagap ng magandang araw right now, yung sunlight, no, na nakakatulong sa atin. So yan ang mga nagagawa ng kidney. Kaya kung magandang normal ang function ng kidney mo, definitely magiging healthy ka. Okay? Dagdagan mo ng tamang nutrisyon, perfect ang katawan natin para labanan itong virus nito. Okay? So ano, tama yan, di ba? Simulan na natin yung ating inihandang presentation sa kanila para nang sa ganun ay maipaliwanag mo ng detalyado. Yes, Go ahead, so Sir ito yun. Ito yung mga ways to keep your kidneys healthy. Number 1, okay? Don't overdo certain medications. Okay? So nakikita natin sa ating PowerPoint, no? NSAIDs, yung mga narinig nating non-steroidal anti-inflammatory drugs like ibuprofen and naproxen, di ba? Lumalabas yan sa TV, nag-a-advertise yan. Kasi over-the-counter yan. They can damage your kidneys if you take too many at once or take them too often. Okay? And using proton pump inhibitors, yung mga PPI for an ulcer, at saka yung GERD, yung GERD, gastroesophageal reflux disease, no? For a long time can raise your chances of chronic kidney disease. Yung tumatagal na, pag sinabi natin chronic, matagal na sitwasyon ng katawan mo na may disease na yung kidney. Okay? So you should only take them if your doctor says you need them. Okay? So kaya makikinig po tayo sa ating mga doktor at importante rin po na magpakonsulta tayo. Lalo na kung wag tayo kumbaga personal sa mga pag-inom ng mga gamot, no? Lalo na pagka hindi naman natin masyadong kilala yung mga gamot niyan. So need the
seek the help of our friends who are doctors o yung mga nakakaalam dito. Importante yan because kalalaunan, pag matagal na natin ginagamit, sabi nga, ay makakasira ito ng ating kidney. Okay? So, ang number 2 tips natin, yung take care with antibiotics. Okay? So, maraming sa atin, sa mga kababayan natin, konting sipon lang or medyo napatagal ng konti yung ubo, antibiotics na agad, no, without consulting the doctors or yung mga professionals natin. So take care with antibiotics. These bacteria-fighting drugs can damage your kidneys if you use them too often. It can happen even if you're perfectly healthy, though it's more serious if your kidneys don't work as well as they should. Okay? Sometimes, some types, like yung mga penicillin, sulfonamides, no, and cephalosporins are more likely to cause problems. So, yan yung mga iniiwasan natin, no, ng mga antibiotics na yan. Kaya, wag tayo agad iinom kung hindi natin alam kung paano paggamit ito, no? So, at saka yung inirecommend lang ng mga kaibigan natin, dahil iba possible ang situation niya sa naging situation mo, no? Sa condition mo na right now. Kaya we have to seek the advice of a professional. Okay? So another healthy tips, no, is the skip herbal supplement. Okay? So ito, nakita natin na ang Facebook natin kabilaan, di ba? Ang advertising ng mga food supplements, no? Lalo na sa pagpapababa ng blood sugar, yung mga coffee, di ba? Kasi lumalabas ngayon, dati 3+1 lang, ngayon 3-in-1 lang, ngayon 15-in-1, 8-in-1. So, ang daming nakalagay na ingredients niyan. At importante po, every time na nagtitake tayo ng mga herbal supplement, tingnan nyo kung FDA approved ito. No? May certification dapat yung produkto, hindi yung kumpanya na gumagawa. No? Hindi lang yung kumpanya na gumagawa. Dapat even the product. Kasi pagka may Certificate of Product Registration ng FDA, ibig sabihin nasuri ito, na-evaluate ito ng Food and Drug Administration. Okay? So supplement makers don't have to prove their products are safe, and some can damage your kidneys. Those can be especially harmful if you have kidney disease because they can make the condition worse or affect how some medicine work. Okay? Kung may ininom kang other medicine na prescribe sa'yo, lalo na yung mga maintenance drug. So sometimes that food supplement can also affect yung efficacy o yung effectiveness ng mga medicine na iniinom mo. Kaya mag-ingat po tayo doon. Talk with your doctor before trying any herbal supplement. Importante rin po yan. But of course, kung sabi nga natin yung mga herbal supplements na nagko-contain like for example, malunggay, yung mga leaves na talagang kinakain natin, di ba? So suriin nyo lang ang proseso. At yan po ay importante rin dahil nagpapalakas yan sa ating mga katawan. Okay? So next is eat healthy. So sabi, your kidneys process everything you eat or drink. No? So lahat na pumapasok sa ating mouth, no, pinaprocess yan ng kidneys natin after yung ating digestion. So including anything that's bad for you. No? Ano-ano yung mga bad for us? Like lots of fat, lots of salt, and lots of sugar. So hindi natin sinasabi na masama yung fat, salt, and sugar. Pero sometimes excess na. Right? Kaya nauuwi tayo sa over time, a bad diet can lead to high blood pressure. So, kung marami tayong fats kumain at saka sugar, nauwi tayo sa obesity, nauwi rin tayo sa diabetes, and other conditions, no, that are hard on your kidneys. Okay? So, a healthy diet has lots of vegetables, fruits, and whole grains, and few processed foods. So, ibig sabihin, hindi naman pinagbabawalan yung processed foods, no? But of course, sabi nga natin, limitado lang ang ating paggamit yan ng ating pagkain. Okay? So as much as possible, alamin natin na pagka maganda naman yung ating pag-ihi, maganda yung paglabas natin ng mga urine natin, basically, at normal ang ating kidney function, right? Lahat ng lumalabas diyan ay at lahat ng pumapasok sa ating katawan ay kayang ilabas yung mga toxins at mga waste products ng ating kidney rin. Kaya yun po yung ating dapat na alamin, no? Dapat kainin natin yung mga tamang pagkain na kailangan ng ating katawan. Okay? So, ito pa, importante ito. Every now and then sa ating mga episodes, sinasabi natin yung watch your salt. Okay? Yung salt, ito yung asin, no?
yung pagkain ng asin. Kailangan natin ng asin, definitely. But, kasi isang form of electrolytes yan, yung sodium chloride, no? But of course, this mineral affects people in different ways. For some, it seems to raise the amount of protein in their urine. O, pag too much salts ka, pwede magkaroon ng protein na urine mo, so pwede ma-damage. Ibig sabihin kasi pagka nagkakaroon ka ng protein sa urine, which is yung albumin nga, means to say, damaging yung kidneys. At further, no, totally pwedeng magkaroon ka ng renal failure. That can harm your kidneys, no, or more kidney disease worse if you already have it. Yung sinasabi natin. Lots of salt also raises your chances of high blood pressure. Also a typical cause of kidney disease and kidney stones, okay, which can be very painful and possibly cause damage without treatment. Okay? So, nung kabataan ko, mahilig din ako dyan sa mga processed foods, sa mga chichirya, mahina yung aming kidney sa pamilya. Kaya una talagang nag-manifest sa akin ay kidney stone at the age of 20s, no? Yung mga late 20s ko. And then 30s, dumami yan hanggang sa nagkaroon ako ng polycystic kidneys hanggang sa totally nung 40s ko, renal failure na po ako. Yan. Kaya iwasan po natin ang so much of this salt sa ating katawan. Okay? Yung pagkain ng salt. And importante sa ating keeping the kidneys healthy is yung drink enough water. Okay? So lagi tayong kailangan po yung hydration, no? Water helps get important nutrients to your kidneys and move waste to your bladder in the form of urine. Okay? So, if you don't drink enough, the tiny filters inside your kidneys, yung glomeruli natin, no, can get stopped up and lead to kidney stones and infections. Okay? So, kailangan natin ng water, yes, so that pagka tama yung ating function ng kidney, itong mga excess toxins sa katawan natin, yung mga waste na yan, ilalabas natin through the urine. Okay? So, even mild dehydration can damage your kidneys if it happens often enough. Okay? Kaya, pagka nakakaramdam ka ng pagkauhaw, nasa initan ka, inom ka agad ng tubig. So, 4 to 6 cups a day is typically about right, no? But you might need more if you're sick or out in the heat. So, yan. Kaya, usually 2 liters to 3 liters ang ininom natin, no? 24 hours a day. But of course, like yung mga may condition, like for example, yung dinadialysis na, mahirap naman masyado maraming tubig kasi hindi sila nakakapaglabas ng tubig because impaired na nga yung kidneys. Okay? So, yan yon. And important, no, for the kidney health natin is your exercise. Okay? Just like a healthy diet, this helps prevent conditions like diabetes and heart disease that can lead to kidney damage. Okay? But don't try to go from couch potato. Ibig sabihin yung nakaupo ka lang maghapon or habang nanonood ng TV, di ba? Couch potato. Or to gym rat in a day. Ibig sabihin, masyadong excessive naman yung pag-exercise mo. Sometimes hindi na kailangan ng katawan. But of course, sabi nga natin, may mga taong doing that because binibuild up nila yung kanilang muscles. No? So wala problem. But sometimes, you know, too much exercise can also damage your kidneys if you're not ready for it. So dapat kondisyon talaga ang katawan, kondisyon ng kidney mo. Okay? Why? Because work your way up to 30 to 60 minutes at least 5 days a week. No? Start slow if you haven't done it in a while. So yung tamang-tama lang, no? Kumbaga hinay-hinay hanggang sa totally naka-adjust yung inyong kidney sa pag-exercise, no? And check with your doctor first if you have health issues. Kasi iba, sabi nila, malakas sila, nag-bike, after yung aking friend, pag uwi sa bahay, inatake sa puso. Okay? So why? Dahil naapektuhan yung kidney niya, naapektuhan din yung kanyang yung heart. Dahil sumobrang taas ng blood pressure na pala. Kasi nasira yung kidney at mataas yung blood pressure, definitely nabugbog yung kidney niya dahil yung nagpo-flow ng yung circulation ng ating dugo ay napakabilis.
Okay? Pagka may high blood pressure ka, so nabubugbog yung kidney mo hanggang sa totally na damage siya. Okay? Kaya pag-ingatan natin yun. Okay? So, another tip, no, na kailangan natin gawin, ito, importante nito, kaya sabi ko, wala pa nung una, pag-inom pa lang ng mga antibiotics, supplement, everything, always ask doctor's help, no? Get screened. Yan ang importante. It's important to know your risk for kidney disease. It's more likely if you or close relatives have heart disease, high blood pressure, diabetes, or a family history of kidney failure. Kagaya namin, sa pamilya namin, mahina ang kidney ng aking father's side. No? Kaya yung sister ko, talagang totally na-damage yung kidney niya. Madali siyang nawala rin nag-pass away na siya dito. At ganun din yung father ko. Ako naman, talagang tinutukan ko dahil nakita ko na talagang may diabetes na kami, may hypertension pa kami, and then mahina pa yung kidney namin, kaya naagapan naman. That's the importante, no? So in these cases, your doctor might suggest specific kidney tests, no, as part of your regular checkup. The earlier you catch it, the easier it is to treat and sometimes even stop. So maagapan natin yan, magagawa ng paraan yan. So see your doctor, importante po yan. Kagaya yung anak ko, 25 na siya right now. Nung nag-21 na siya, ay pina-check up namin siya. True enough na nagbi-build up siya ng stone. See? So, because erensya ko yung mahina ang kidney. Now, it's okay. Kasi nag-exercise siya, proper nutrition, kaya bumalik yung sigla ng kanyang kidney, yung normal function niya. Okay? So, importante po yan. At yan ay nangyayari kung nakikita siya ng doktor at binibigyan siya ng tamang test. Yung mga urinalysis or yung KUB, yung kidney urinary bladder CT scan, so that nakikita yung functioning at saka normal ng kidney po natin. Okay? So another healthy tip, yung ways to keep our healthy kidney. Ito, marami sa atin ito, no? Umiinom ng alcohol. So be careful with alcohol. Hindi naman natin sinabing masama, pero always limit, no, yung ating pag-inom. If you're healthy, a drink or two isn't likely to hurt your kidneys. Okay? But binge drinking, yung excessive drinking, having more than 4 drinks in less than 2 hours, no, can cause sudden and serious damage and possibly lead to a long-term problems. And alcohol often can dehydrate you. Diba? So yan yung nagagawa ng alcohol sa ating katawan. Na hindi natin namamalayan, mahirap na pala yung ating pag-ihi. Okay? Kasi dehydrated na tayo. So, which can keep your kidneys from working well and lead to weight gain, liver disease, high blood pressure, okay? And other conditions that put more stress on them. Okay? So, kaya po, limitahan natin. So yan po yung ating paraan, no, para pag-inom ng mga alcohol. Okay. So, another thing, no, mabuti na lang nagkaroon tayo ng law na bawasan para maunti ang paggamit ng paninigarilyo, no? So, quit smoking if possible. So, smoking raises your risk of kidney cancer and damages blood vessels, which affects your kidneys by slowing blood flow to them. Plus, smoking can affect certain drugs that treat high blood pressure. Okay? This is serious because uncontrolled high blood pressure is a leading cause of kidney disease. So, totoo po yan. Kaya sabi ko sa inyo, di ba? Pagka hindi mo nakokontrol ang blood pressure mo, lagi tumataas, ibig sabihin, yung flow of blood mo ay mabilis at nabubugbog niya yung glomeruli at saka yung mga cells ng ating kidney until such time na nadadamage niya ito. Okay? Kaya, yan po yung mga dapat nating isalang-alang. Okay? So, yung lalo na kung yun nga, hindi kayo na umiinom ng mga maintenance drug nyo, kung kayo high blood na, o kaya may hypertension na kayo. Okay? And pinaka-last tip natin
is manage health problems. Importante yan. So, hindi naman tayo magiging normal, lalo sa pagtanda natin, mga 40s and above, marami nang nararamdaman. But we need to manage our health problems. The two most common conditions, no? Lagi natin sinasabi to, that affect your kidneys are diabetes and high blood pressure. Okay? So, a balanced diet and regular exercise can help keep both under control. Okay? With diabetes, it's also important to keep a close eye on your blood sugar. So, at least as much as possible, meron tayong mga blood sugar testing, di ba? So, kung magawa niyo yan daily or kahit pa paano may regular kayong check-up, no? Importante po yan so that nakita natin kung paano nag-work ang blood sugar sa ating katawan. And take insulin when you need it. So, hindi naman po masama ang insulin lalo na kung impaired na yung ating pancreas to produce insulin. That helps regulate the blood sugar. Okay? For high blood pressure, check your numbers regularly. Ibig sabihin, lagi kayong magpakuha ng blood pressure, so that makita natin kung tumataas ba to, consistently mataas ito, di ba? Lalo na kung 3 times na tayo nag-take at hindi bumaba, ibig sabihin you are hypertensive, no? And take all medicine exactly as your doctor prescribed them. Okay? So, huwag tayong experiment, no, sa mga medicine natin. At kung sakali na nakita natin na uminom na tayo ng mga maintenance drugs, pagkatapos continuously, ganun pa rin yung result, kailangan mo tayong magpakonsulta. So that's sa mga doctors para, makita nila kung ano yung difference nung before at saka yung existing na nangyayari sa ating katawan. So yan po yung mga ways natin to make our healthy kidneys, no? To make our kidneys healthy. Kaya sana po ay lagi niyong reviewin yung ating mga episode at yan po lang yung ating mga maibabahagi sa inyo. At ito pong mga research namin ito ay may pinagkunan po ako yung ating WebMD, no? At ni-review po ito ng mga professionals, no? Mga doctors din. Kaya kung ano po yung kanilang mga sinabi dyan sa kanilang website, ito rin po yung aking dinideliver na i-share sa inyo. Lalo pa kung wala po kayong subscription for WebMD. So, ayan po, no? So, maraming salamat. Ma'am Cathy, kamusta ka dyan? So, kamusta ang iyong kidney now? Wala kang audio. So, ngayon, tingnan nyo, obserbahan nyo. Naiihi na ba kayo? O, pag naiihi na kayo, let's take the CR, okay? So, CR break palagi kasi importante yung nag-unload kayo ng urine. Di ba sinabi natin, yung one of the signs ng kidney problem is yung yung naiihi ka na, nagpipigil ka. Remember, ascending ang infection sometimes, no? Pagka ang urine mo ay hindi mo na ilalabas tapos umabot na sa kidney yan. Pag sinabing urine na, andyan na yung mga waste material na kailangan i-excrete or ilabas na natin, di ba? So it can damage your kidney. So yun. Kamusta ka, Ma'am Cathy dyan? Eto. Meron ka bang natutunan? Nawawala lagi yung audio ko. Laging naglalakad. Busy tayo ngayon, ano? Medyo, alam nyo na, kinakailangan nating dahil may bukod dito kasi sa ating palatuntunan, Sir Patrick, subaybayan din nila mamaya ang Facebook page ng National Press Club, diba? Yes. Dahil mamayang 3:00 ng hapon, usapan sa balay ay guest ka. Yes. At congratulations nga pala dahil nung nakaraang, kung di ako nagkakamali, Sunday ba yun? Sa Radyo Pilipinas ay naging guest ka rin ng isa sa mahuhusay din na director at anchor ng Radyo Pilipinas, si Benedict Abaygar, diba? Yes, maganda yung naging talakayan ninyo at kumbaga parang sila mismong mga nasa National Press Club ngayon ay sinusubukan ang iyong mga produkto. Talagang kailangan nilang magpalakas ng resistensya. Kaya ngayon ang 1 million advance mo ay sinisimula na nilang inumin at ginagawa na rin nilang tsaa
yung Happy cha happy natin. cha. Oo, yung Yes. happy Oo. cha Alam, natin. alam mo, Ma'am Cathy, importante kasi yung, lalo ngayon, humingi ako ng tulong sa ating press club. Why? Kasi, increasing yung ating cases ng COVID. Okay? Sabi nga, di ba, kanina, sa start ng ating topic, marami ring nabakunahan, naapektuhan na rin. Right? Yung kanilang pamilya, mga bata. So, may namamatay na rin. Iba itong cases ng COVID right now, lalo na itong Delta variant. So, ako naman, ang gusto kong ipahatid is yung awareness about Lagundi. Kasi, di ba, sa lahat ng mga tinitake natin ngayon, yung Lagundi may clinical trial. Dumaan siya sa clinical trial. At they found out na may dosaging, no? Yung first phase ng clinical trial na 600 mg to 1.2 grams, iminigay sa pasyente na may mild COVID. At ang sinabi doon sa phase 2 ng clinical trial na ito naman in-announce ng Department of Science and Technology under kay Secretary de la Peña na yung pinagbigyan ng placebo at pinagbigyan ng Lagundi, pareho naman gumaling pero mas mabilis ang paggaling at pagginhawa nung mga nag-take ng Lagundi. Okay? Ibig sabihin, bumalik daw yung kanilang panlasa, bumalik yung pang-amoy. Once na may panlasa ka na, babalik yung, syempre, sigla mo sa pagkain. Kasi yun ang importante natin para malabanan natin yung mga virus. Kaya, mabilis yung react ng ating katawan. No? Kasi sa virus nito, ang bilis ng multiplication niya. Lalo na pagka nagpunta na siya sa host cell, which is yung mga linings ng ating throat or remember, nasasagap natin sa ilong, nasasagap natin sa bibig. So, dyan yung nagpupunta sa respiratory passages, no? Hanggang sa dito, nasa respiratory system na natin. Actually, kaya ako naging busy rin kanina. We're trying to contact yung aming kaibigan sa Unilab dahil isang araw o kahapon, ang oxygen niya nag-60 na, 60. So pag nag-60 ka na, nasa ano ka na, abnormal na yung kondisyon ng paghinga mo. Right? Kasi ang normal sa oxygen level natin, doon sa pagka meron tayong oximeter sa bahay, nasa 95. 95 and that's the minimum. So pag bumababa yan, ibig sabihin, it affects the circulation ng oxygen. No? Kahit punong-puno ka ng red blood cells sa katawan mo, but yung oxygen mo, because yung respiratory mo impaired. So hindi maka-flow yung oxygen mo sa respiratory system mo. So yun Mabuti na lang, nabigyan agad, may available na isang bed sa ER, nabigyan agad siya ng oxygen, no? Nakasurvive siya ng 90. So at least tumaas na ngayon. Pero PPAP yun, talagang high dose of oxygen ang ibinigay sa kanya. So yun kaya napakahirap, no? Kaya it's really, paano ba pagganda ng oxygen mo? Paano ba pagganda ng respiratory mo? May findings naman ang Lagundi for that. Yeah. Diba? Bronchodilator. Bronchodilator siya, pinaluluwag niya yung paghinga mo. So pag maluwag ang paghinga mo, the flow of oxygen through your nose at saka yung mouth mo ay nasasagap ng ating katawan yan. At hindi mo kailangan ng artificial, no? Which is from the tongue. Oo. So, meron tayo, Sir Patrick, na nagmensahe sa ating FB page ng Katipunan Channel mula kay James Arnejo. Watching here in General Santos City. Sabi niya, good day po, tanong ko lang po, nagte-therapy po ako, marami po akong mga customers. Ang mga vaccinated po, tinatanggihan ko na po kasi hindi po ako vaccinated. Tama po ba ang ginagawa ko? Sana masagot ang katanungan ko. Maraming salamat po. God bless. Yan, Sir Patrick. Kumbaga, yun ang trabaho niya, nagte-therapy siya. So, tinatanggihan niya ngayon yung mga customers niya na bakunado na kasi nga hindi siya bakunado. So, yun. Ang question naman doon is, pag sinabi natin bakunado, kumbaga, mas maganda nga kausap po, bakunado. Kasi syempre, meron siyang panlaban sa katawan. But of course, ang sinasabi natin dito is yung pagkahawa mabilis, di ba? So,
kung ikaw hindi ka vaccinated, tapos panay ang contact mo sa tao na hindi mo naman alam kung saan nanggaling, saan nagpunta, right? So talagang mahirap mong mag-contact, mag-meet kayo. Oh. So, meaning to say, kay bakunado yan, kay hindi bakunado, limitahan mo lang yung contact. Although, trabaho natin when you say therapy, ano ba yung therapist na yan? Ano ba kayo? Nagmamasahe or Physical therapy siguro to. physical therapist, di ba? So, one thing is basically, kagaya ng sa ibang hospital o ibang institution o ibang industry, di ba? Kailangan may nagpakita muna obserba mo muna kung may mga signs na baka mamaya ubo-ubo yan or may sipon yan, di ba? So, yan ang mga iwasan mo. So, ngayon, anything na nagpapakita ng simptomas, masakit ang ulo or may sakit sa lalamunan, maobserbahan naman natin yan right? So, yun ang mga iiwasan natin kasi ang ating control sa sarili is yung hindi ka mahawa. So, yun. Kaya ikaw na mismo ang pwede magsabi na okay ba to o hindi, right? As much as possible, siyempre gusto natin magtrabaho, tuloy-tuloy yung ating pag-support sa ating financial needs. But alalahanin mo, ma'am, at sa inyo pong mga nakikinig, pag nahawa kayo, right? Pag na-hospital, I don't know, 100,000 is minimum siguro. At saka total physical therapist naman siya, Sir Alam niya Patrick. Alam niyo yung mga maganda na condition. bumili siya ng 1 million advance natin. Yes, so kasi yung 1 million advance natin ay immune booster, 'di ba? Yes. At saka talagang yan yung ating product na ginagawa right now, yung Lagundi Happy siya, yan available naman ng Plemex sa butika, yung Department UH Lagundi na yan. Itong 1 million advance can really help boost your system, no, para labanan tong virus. Hindi natin sinasabi na hindi ka mahawa. But pag dumating tong virus mo, okay, dahil malakas ang katawan mo, yung iyong mga immune system, mga antibodies mo, yung mga cell-mediated immunity cells mo na pinag-usapan natin dito, di ba? Makakatulong yan para i-combat, no? Para maging defense ng katawan mo sa mga pumapasok na mga antigens na yan, like viruses. Yun ang importante. Sabi nga, di ba, sinare mo, Ma'am Cathy, lately, yung kay Dr. Oclarit, di ba? So, molecular biologist siya, di ba? Na yung macrophages, so, inano natin to dito, discuss natin dito yung macrophages na these are cell-mediated immunity, no? Na kung saan, pagka merong mga tawag dito, mga intruders sa ating katawan, mga invaders, yan ang mga unang defense mo. Okay? Naghahanap yan ng mga kasama niya. Okay? Tatawag yan ng T-cells, T-helper cells, yung mga memory cells na, oy, maglabasan tayo at patayin natin itong pumasok na antigen ito, yung invader sa ating katawan. So, yun ang nagagawa. But of course, kailangan malakas ang iyong sistema. Take vitamin C, take zinc, okay? Take malunggay. That's 1 million advance. Di ba? Kinumpleto naman natin sa isang kapsula. Okay? So, importante ho yan. Kaya kailangan may laban ng katawan every time nahaharap kayo sa maraming tao. Yan, sabi sumagot si James Arnejo sa atin, physical therapy siya, PT siya. Oo. Yeah, that's good. So, yun so ang PT naman mga Bachelor of Science yan Diba? So, alam nila kung anong takbo ng mga immune ng ating resistensya. Okay? Ng body system. Ayan, sabi niya, nag-follow up pa siya. Follow up ko lang po, bago lang po kasi silang nabakunahan. Sa tingin ko kasi yung mga nararamdaman nila ay dahil sa vaccine. Ginagawang tsaa upo ngayon ay Saba snake grass. Ano ba yun? Saba snake grass. Pero maganda rin na meron siyang happy tsaa ngayon. 'Di ba, Sir Patrick? Sabi nga natin kasi Lagundi is bronchodilator. Yes. At saka may mga clinical trial, yung mga pinag-aralan. Sabi nga natin kanina, too much supplement or yung mga medications, it can harm your kidneys. Okay? So, reviewin nyo rin po yung mga ininom nyo, mga kinakain nyo. Kasi available naman ng mga research studies na yun, even sa Google. Right? Sometimes kasi, masyadong malakas yung supplement, tapos pinipilit mo sa katawan mo. Oo nga, ma-reduce niya yung risk let's say, ng blood sugar mo, pero it can affect your liver. See? Sa sobrang pait, sobrang dami ng ininom mo.
Oh, so tuhog yan eh, right? Oh. So remember, pagka normal ang katawan mo, normal lahat ang lahat ng organs mo na tumutulong-tulong para maging normal ang function ng katawan Oo. mo. Tanong ko lang, Yes, Sir ma'am. Patrick, no? Masama rin ba yung sobrang pait? Tinatamaan ba yung kidney natin pagka sobrang pait lagi yung iyong iniinom? Basically kasi, syempre, tinitingnan natin ano ba yung cause ng pagiging mapait niya. Right? So, syempre, may specific, may specific component yung plant na yan. Okay? Sometimes it helps, no? Like for example, yung pait ng ampalaya, it helps kasi napatunayan naman natin na healthy yung ampalaya. But of course, yung mga hindi pa napag-aaral masyado na mga plant material, no? Hindi kompleto yung clinical study, yung clinical trial. So iwasan natin, no? So hindi porke nakababa ng blood sugar. Sabi ko kasi may lumalabas kasi ako, hindi ako masyado pa sa pasensya na po kayo, hindi po ako nagre-review pa doon sa serpentina, no? But sabi, meron siyang mga side effects din. That's why hindi ito napiprescribe. Pero naglabasan ang mga 500 mg na dosage, no? Nilagay sa capsule. Let's see kung may CPR siya. Okay? Kasi kung may CPR siya, ibig sabihin na-evaluate siya ng FDA natin kung inilabas siya as food supplement. So yun lang po. Hindi ko po sinasabing masama. But of course, sabi nga natin, yung too much can cause damage. Sa liver, sa kidney, even to your heart. Okay? Okay. Meron lang tayong mga iba pang nag-message sa ating FB page, kaya lang mukhang iba yung topic. Ako, suggestion ko lang po dun sa ating mga babatiin ko na lang sila Nika Solero Gallardo kasi yung kanila pong mga iniwan na comment po ay maganda po ito dun sa ibang programa ng Katipunan Channel. Yeah. So hindi ko po ngayon pero tinitignan ko po kasi tungkol ito kay Secretary Duque, no. Ako po nakikiisa po sa inyo. Wag po kayong mag-alala. Kaya lang po hindi ito yung tamang palatuntunan para diyan. Marami atang nakikisa sa ganyan. Oo. Pero nagpapasalamat po kami. Yan. No. But of course ako, ma'am, sabi ko nga, ako naman, ewan ko kung neutral ba ako lagi or what. Intindihin din siyempre natin yung kalagayan ng ating bansa. Diba? Hindi ito simpleng sitwasyon. No? Kaya ang hirap ng mga leaders natin right now, lalo na kung maraming apektado, no? Sa cases of this COVID pandemic. Kaya we have to understand people. Sa akin naman, Sir Patrick, on my own opinion naman, pagkatama, paglaban mo. Yes, tama naman yun. Lalo na at karapatan ng Pilipino o ng kapwa mo rin, yes, yung iyong ipinaglalaban. Yeah, that's what we call democracy. Kahit na ako kasi katwiran ko, Sir Patrick, hindi ibig sabihin yan ang ipinapatupad, yan ay tama, 'di ba? Yes, alam mo, hindi ibig sabihin na yan ay legal sa na sinasabi nila dahil nakabatay sa batas. Pero ang tanong moral ba yan? 'Di ba? Yes, yeah. Kaya limiin natin yan at alam nyo, meron pa rin po tayong kaya po tayo may 3 branches of government. We have the executive, the legislative, and the judiciary. So kung meron pong mga patakaran, meron pong mga batas na hindi maganda para sa karapatan ng sambayan ng Pilipino at makakasama sa ating bansa, maganda po yan ay maglatag po talaga ng formal na reklamo sa ating hukuman. Yes. Yung po yung tamang avenue. Right. Yung po yung ating gawin, di ba? Kaya nangyari kasi masyadong iingay, pero yung right place dapat ang importante dyan. So that mapag-usapan at maitama, di ba? Sa lalong madaling panahon. Ayan, sumasagot sa atin si James Arnejo. Sabi ni James Arnejo, almost 1 year na po akong umiinom ng Saba snake grass. Okay naman po ako. Tapos dagdag pa niya, hindi po ako gumagamit ng serpentina. Saba snake grass po ang ginagamit ko. Maraming salamat po. Maraming salamat din, James Arnejo. Parang Sir Patrick,
kinakailangan masubukan mo ang Lagundi powder natin at ang ating Yeah. 1 Mune Advance. Saan So, pa depende. makikita ang ating 1 Mune Okay. Advance, Sir Yes. Patrick? Oh, so ang maganda diyan, yung 1 meal advance natin, no, approve yan ng FDA, no, as a food supplement. So right now, maraming bumibili ma'am right now sa Lazada, kaya panay ang aming delivery right now, no, panay ang pick up sa amin ng Lazada, even ng Shopee. At in case kung hindi nila makita ito, wala silang online, no, just call them, yung 09, just call us, no, yung 0922-893-8883. Okay? At saka yung aming opisina sa 0919-000-1738. Pero ma'am, importante, yung FB page natin na Puno Sagip Buhay. Oo. Kasi may nakalagay doon, send message, di ba? O, sa YouTube natin, nandyan yung Puno Sagip Buhay. Although yung programa natin Sagip Buhay. Pero yung makikita nilang FB page at YouTube channel natin is Puno Sagip Buhay. So magpadala lang po kayo ng mensahe dyan. Any of those posts namin at madali po namin marireceive yan sa opisina. Okay? So, we deliver naman po everywhere, anywhere in the Philippines. So, important. At available naman Kati pala yan sa Pioneer Supermarket, Tropical Hut, sa Access, no? At saka ibang mga butika. Ang importante po, hanapin nyo sa butika. But in case, kung hindi nyo makita sa mga butika na yan, okay, tawagan nyo na po yung numbers namin tsaka yung FB page ng Sagip Buhay. So we can immediately respond to your requirements. Yes. Yeah. At may message din sa atin si Lilibet Forteza Luciano. Hi, Ma'am Lilibet. Hello po. Hello, Ma'am Lilibet. Sabi po niya, tama po, protect the human rights. Tama po yan, Sir, Ma'am Lilibet. At patuloy po kayong please like, share, and subscribe po ang ating pong FB page, Katipunan Channel. At syempre, ito pong Puno Sagip Buhay po natin. At gayon din ang ating YouTube account. Huwag nyo pong pabayaan yan dahil the more na marami po kayong sinishare, ay mas lalo po kaming ginaganahan na magbahagi po sa inyo ng mga impormasyon na tanging dito lamang po sa ating Katipunan Channel at Puno Sagip Buhay o Sagip Buhay na palatuntunan po ninyo makikita. At dagdag lang Sir Patrick, no, dahil nakita ko ito sa isang post mo na kung may kakilala po kayo, may kaibigan, may kamag-anak po kayo na nagpositibo po sa COVID, ang si Sir Patrick po, 10 ng kanyang kumpanya, ay magpapadala po ng Lagundi capsule at Happy Cha Lagundi tea beverage ng libre. Pero para lang po yan sa mga nagpositibo. So ang importante po, mag-iwan po kayo ng message at kumpletong address, full name and address po. Para nang sa ganon ay mamonitor din po ano ba naging resulta nung Happy Cha sa inyo. Ano ba naging resulta ng Lagundi sa inyo, 'di ba, Sir Patrick? Yes, so actually ito itulong na talagang ginagawa natin, di ba? Dahil mabuti nga may mga tumawag talaga at nagpadala kami ng Lagundi powder, no? Naka 100 grams pack yan. At even yung Plemex capsule, pinamimigay ko nga. Nagpaalam na lang ako doon sa may-ari. Sabi ko, ma'am, ipamimigay ko na. Kasi talaga namang yung pinagbigyan namin dito sa Pasig, naka-quarantine facility, ngayon nakalabas na. Okay? That's very good. That's pinopost ko yung mga yan. Tapos yung binagbigyan namin sa isang subdivision, no? So far, guminhawa yung pagtubo niya. Kasi it's a sign na possible. Meron dahil nagkahawa-hawa sila sa isang pamilya. Yung ganun din yung pinigyan namin ng mga kaibigan namin sa Christ the King Parish, no? So meaning to say, it really helps people na makarecover. So ang atin lang naman dito sa ating programa really masagip natin yung kaya natin masasagip, di ba? Dahil pwede naman hindi mamatay. Although, sabi nga natin, pag napabayaan natin, punta na sa critical, hospital na yan. Di ba? Mga doctors na talagang kailangan tumingin dyan. Dahil importante yung immediate na lunas. Dahil talagang doon na uuwi. Pero talagang importante, no, panatilihin niyo pong malusog ang inyong katawan
marami po tayong mga nandyan lang sa kusina natin na hindi natin pinapansin na makakatulong po sa inyo Yes. para kayo po ay manatiling malusog. At alam nyo, yung simpleng mga prutas lang po, magkano lang naman siguro yung mansanas, di ba? Ang isang peraso po 20, 25 pesos. Mga Tsagain high nyo lang po vitamin C. yan. Oo, Mm. ang buko po, maganda rin po yan, makakatulong po. Hindi lamang po dito sa ating hinaharap na COVID-19 na sakit, na virus, kundi makakatulong din sa ating other sakit. kidney, di ba? Yung bukos, Yes. di ba? Naalala mo yung mga Oo. matatanda natin, Sir Mm. Patrick? Yes. Although, siyempre, sabi nga natin, lalo na yung mga plant materials, di ba? Kasi yung iba ginagamitan ng pagluluto, kaya sometimes yung mga nutrients nawawala. Kaya ang importante dyan is yung, kung may malunggay kayo dyan, kung kaya nyo diktikin yung mga dahon at kainin ng diretso, that's very good, no? Kaya nga tayo, gumagawa tayo ng mga produkto na nakakapsula na para mabilis nilang matake at saka mabilis nilang ma-reach, no? So, importante rin yun. But in any rate, healthy foods, available yan sa bakuran, andyan lang yan, di ba? Even yung lagundi na yan, available yan sa mga butika. They can easily get products from there. No? Hanapin nyo lang yung Plemex kasi maganda yung quality ng paggawa ng Plemex. Oo. At yun ang ginagawa natin sa Happy Charel. Kaya importante po yan. At talaga nakakatulong. No? At may clinical trial, may study ng mga doctors. So, paulit-ulit po namin sinasabi sa inyo to kasi marami naman po nagbahagi ng kanilang mga karanasan dito sa mga products na yan. At ever since, nung nagsimula pa yun noong 1990s, ginagamit ng mga products na yan. At ng mga traditional pa nating mga lolo, lola, ginagamit yung lagundi na yan. Diba? Even yung malunggay. So in-improve lang natin na dinagay natin sa capsule na may vitamin C and zinc. Talagang kasi zinc is really for healing, no? Makakatulong yan lalo sa infection ng COVID. Kaya let's take that. Sabi po ni Ma'am Lilibet Ferteza Luciano, ako po lemon lang simula magkaroon ng COVID. At tama po, malunggay, pinapakuluan ko lang. O, di ba? Yeah, so, di ba? Galing ni Nanay Lilibet. Nanay na ba to? mga experiences yan eh, di ba? Kaya yun ang mga, kumbaga, kung mag-eksperimento ka, doon na sa tama, yung kilala mo. Right? Kasi ang hirap mag-experiment nga dahil anything na ilagay mo sa mouth mo pag mali, can damage your organ. At saka ang importante doon, Sir Patrick, ito ay mga halamang gamot, 10 halamang gamot na talagang patuloy na pinag-aaralan ng ating Department of Science and Technology. Di ba, Sir Patrick? Yes. Alam mo yung isa pang tutukan nila, yung tiyaang gubat. Yung tiyaang gubat na yan, very good for digestion yan. Talaga? So yung may mga spasm kayo, muscle spasm, yung colic, anti-colic kasi yan, pagka may kabag or yung bloatedness, yan, maganda yung tiyaang gubat na yan. So hanapin lang nila sa Google, research nila yung tiyaang gubat, yung Carmona retusa. It's a very good, at tapos ng study ng UP Manila dyan. Wow. So kalaban niya ng mga antacid. Diba? Ayan, nasa bakuran mo lang yan. Actually, ginagawang ornament yan eh. Yung mga nakita nila, kinakat nila yan, nagmumukhang animal, elephant, or any deer. Diba? Tsaka ang gubat yun, actually. Katawagan niya, Fukien tea. See? So yun, kaya ang daming, like for example, ampalaya. Kung gusto mo bumaba ang blood sugar mo, take ampalaya. Yes. So proven effective because of that polypeptide tea na nakikita yan sa mga fruits natin, even to the leaves. So it can lower your blood sugar. Ang hindi ko lang alam is yung mga naglalabasan ngayon na ang dami-dami tapos pinagsama-sama pa nila. Remember, let's say for example, yung ampalaya. Pinag-aralan niya ng UP Manila. Okay, yung 500 milligram na nasa kapsula, you have to take 8 of that para maging equivalent ng metformin. Okay. 8 capsules na. So meaning to say that that is 4 grams, something like that. No? Ngayon, iti-take mo yung different herbs. Pinagsama-samang 12, 8, 6, di ba? So, ano yung value nun? So you have to take notice of that. Di ba? Ngayon, kung gumaling ka, okay. That's good. Kung gumanda yung pakiramdam mo, okay. Di ba?
But, i-watch out mo yung iyong other organs. Diba? Baka mamaya, hindi ka na pala umiihi. Ang urine mo, panay protein na. So, you have to watch out. So, take precaution by consultation sa doctors or simple urinalysis. Hindi naman kailangan ng doctor's prescription yan eh. Right? So, get screened. Okay? Yun ang sinasabi natin. At syempre, batiin ko lang din bago tayo tuluyang magtapos. Nako, napakabilis ng oras dahil isang oras na pala tayo, Sir Patrick. Pero bago tayo tuluyang magpinid ng ating palatuntunan, ay nais ko lang batiin yung ating mga kaibigan mula sa Quezon City local government, ang aking kumare na si Edna Randigo Tacadena, ang aking kumpare na si Levi Mercado diyan sa Quezon City Treasurer's Office, at gayon din syempre ang ating mga kaibigan mula sa Department of Agrarian Reform, lalo na kina Gloria Favia, Director Gloria Favia, at syempre dito sa aking kumpare rin na si Johnny Abante. At ang palatuntunan pong ito ay hatid po sa inyo ng atin pong Happy Cha Lagundi at 1 million advance. Huwag niyo pong kakalimutan. At syempre ang Citronella Andas. Diba, Sir Patty? Yes, Ma'am Cathy. Naku, paalam na po tayo. Salamat, Ma'am Cathy, at lagi mo ako sinasamahan dito. No? At ganyan din po yung mga nakikinig sa atin, yung mga nag-comments, mga nanood sa ating FB page. Maraming salamat po sa inyo. At every week naghahanda kami ng mga magandang topic. Pagpasensya nyo kung lagi ako naka-kidney sa ating topic kasi yan po yung aking nakita na importante para sa akin right now. Because dyan po ako yun yung pinanggalingan ko, yung experience ako. At ibabahagi ko naman po sa inyo mga talagang nalalaman ko. At patuloy po ako nagre-research, patuloy po ako nagtatanong din sa mga kaibigan natin mga doctors. Kaya yan po ibabahagi namin. Kaya maraming salamat at ito po ang ating Sagip Buhay, Kabuhayan at Kalusugan, Kalusugan at Kabuhayan. Dahil po kung hindi ka malusog ay mahirapan ka sa iyong kabuhayan, di ba? So kailangan nating mabuhay tayong lahat. Kaya thank you very much sa inyong pakikinig. At always po, yung YouTube channel natin, FB page natin, Puno Sagip Buhay. Tulungan niyo po kami na sana marami pong makapakinig nito dahil maganda naman po ang ating intensyon, right? At lalo na po sa mga ginagawa nating produkto na makatulong sa ating at makasagip ng buhay sa ating mga kababayan. Kaya salamat po sa inyo lahat. Stay safe, everyone. Stay safe and be healthy. Napakinggan si Patrick Roquel sa kanyang palatuntunang Sagip Buhay. Ang gabay ninyo sa kalusugan at kabuhayan. Sagip Buhay. Hanggang sa muling pagtatanghal. Alam nyo ba, ang chlorophyll ay nagbibigay ng lunti o green sa mga dahon na kinakain natin? Kaya dulot nito ay kalusugan sa ating lahat. Sa tamang proseso, gamit ang tamang temperatura sa pagtutuyo ng mga dahon, ay makukuha ang chlorophyll. Kaya narito na ang Immune Advance. Immune Advance. May sangkap na lagundi, Vitex Negundo, malunggay, vitamin C at zinc. Immune Advance. The Power Immunity Vitamin. Ang Immune Advance ay may quad power. May 4 times more immunity. Kaya advance ang kalusugan sa green. Immune Advance is a support for a healthy immune system. Another quality product of Rich Corp. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa 0919-000-1738 at 0922-893-8883. Sundan sa FB page, Puno Sagip Buhay. At mag-subscribe sa YouTube, Puno Sagip Buhay. Citronella magtanim, maghanda ka. Huwag maawa sa lamok, patay na! Nang andas Citronella, Andas take it away. andas Citronella. Natural take it away. Zinc repellent gamitin, lamok ay patayin. Tara mag-andas Citronella. Mosquito, I'll kill you with andas Citronella spray.
Mosquito al kilo. Citronella. Lagot ka ika'y papatuyin. Citronella. Mosquito al kilo. Maganda citronella. Mosquito al kilo. Anda citronella. Mosquito al kilo. May ubo, may plema, hirap sa paghinga, makating lalamunan, matamlay, at may nararamdamang sakit sa katawan. Happy Cha Lagundi Tea. Happy Cha Lagundi Tea. Ang cha ang magbibigay ginhawa. Kaya buhay mo ay happy kasi healthy ka na. Happy Cha Lagundi Tea. 100% dried lagundi leaves. All natural and organic. Sigurado ang kalidad, puro at subok na. Richcorp is the supplier of quality Vitex Negundo in the market. Happy Cha Lagundi Tea. FDA approved as bronchodilator, reduces asthma and cough at tuklasin ang marami pang health benefits ng Lagundi, Vitex Negundo. Maging healthy, maging happy, mag-Happy Cha. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa 0919-000-1738 at 0922-893-8883. Sundan sa FB page, Puno Sagip Buhay at mag-subscribe sa YouTube, Puno Sagip Buhay.